10 years ago, 2016, I have no idea about online freelancing. Kagaya mo, zero knowledge ako, wala akong experience, parang lost ako. Kung ibabalik ko yung dating ako, ito yung i-advise ko sa kanya na mga dapat niyang gawin. I have 6 steps muna bago ako mag-deep dive sa mga topics about online freelancing. Step 0, ito talaga yung prerequisite sa lahat ng dapat mong gawin. Kumuha ka ng PSA birth certificate. Yes, you heard it right. Kailangan mo to sa mga susunod na steps na gagawin mo. So, pag nakakuha ka na yan, ito na yung step 1 natin. Kailangan mong kumuha ng government valid ID. At dito sa Pilipinas, kailangan mo muna kumuha ng valid ID para makakuha ka ng valid ID. 'Di ba? Ang una mong pwedeng kunin na government ID ay postal ID. Kagaya ng sinabi ko, kumuha ka muna ng birth certificate mo and iyon yung kailangan mo para sa postal ID mo. Then kapag nakakuha ka na ng postal ID mo, kuha ka na ng SSS ID or yung tinatawag natin na UMID. Pangatlo, kung meron kang intention na mag-drive ng sasakyan, kuha ka ng driver's license. Pero ito ay optional. Yung pang-apat natin, kung meron ka pang budget, meron ka pang enough fund, kuha ka na rin ng passport. For sure, isa sa magiging goal mo ay travel goals, 'di ba? Once na earning ka na as an online freelancer. So, yung apat na ID na pwede natin kunin, postal, yung UMID, driver's license, and passport. Kapag meron ka ng valid ID, doon na tayo sa step 2. Mag-open ka ng bank savings account. Of course, gusto nating kumita ng pera. Kaya gusto nating maging freelancer. Gusto nating mag-aral ng skill. Siyempre, kikita tayo. Kailangan natin ng bank savings account. Yung pinaka-the best bank ay yung bank na, number 1, sobrang accessible sa'yo. Yung pinakamalapit na bank sa'yo. And pangalawa is yung bank na medyo konti lang yung tao. Kasi sa experience ko, yung unang bank ko talaga ay BPI. Very active yung aking BPI account. Ang maganda doon, si BPI, one of the biggest bank siya sa atin. Consequence lang nito, based on my experience, laging madaming tao kay BPI. So, nare-recommend ko sa'yo, lalo na kung wala ka pang masyadong maraming time, pumili ka ng bank na malapit sa'yo at konti lang yung tao. Para just in case na meron kang, kumbaga may mga transaction ka, may mga concerns ka, kailangan pumunta sa bank, hindi siya kakain ng maraming oras mo. Like for example, ako, pag pumupunta ako sa bank, talagang naglalaan ako ng 2 to 3 hours, minsan nga half day pa ako dun sa bank kasi marami tao palagi. Ngayon, alam ko na nakaka-intimidate pumunta sa bank kasi parang yung bank para may pera or maraming pera, 'di ba, sa mga negosyante. Ngayon, kung nai-intimidate ka pumunta sa bank at mag-open ng savings account, meron naman tayong ibang option which is yung digital banks. Meron tayong GCash, GoTime, Maya, and yung pinaka-favorite ko ay Maribank or yung Cbank. Ilalagay ko sa description yung link ng mga digital banks na yon as well as yung aking referral code na pwede mong magamit kapag mag-open ka ng Maribank mo. Number 3, social media optimization. Ngayon, ang dami na nating time sa pag-i-scroll. May tawag nga dun doom scrolling. Parang addiction na nag-i-scroll tayo sa mga social media apps, diba? Like TikTok, ito YouTube, Facebook, ganyan. Ngayon, bakit hindi natin i-take advantage yung mga social media platforms na ito? So, ang gagawin natin sa step 3, halimbawa talagang newbie ka pa lang ngayon, wala ka pang kahit ano, pwede mo na itong gawin. Ngayon kasi, na 2026, ang dami ng ways para magkaroon ka ng client. Hindi na lang sa mga platforms like onlinejobs.ph, upwork.com, diba? Marami na kayong naririnig ng storya na nagkaka-client sila, walang interview, tapos si client yung mga nag-reach out sa kanila. Ang tawag dito ay client attraction process, na kung saan si client yung nagre-reach out sa atin. Kapag kasi dumating sa point na gano'n, na si client yung nag-reach out sa'yo, ibig sabihin, there's something in you na nakita niya, na special, na magsusuwak kayo. Ito yung mga dapat mong gawin. Una is pumili ka muna kung anong platform mo gusto na makakuha ng client. Depende to ha, kung ano yung skill mo. Kasi halimbawa, kung gusto mong maging Facebook media buyer
or media buyer, most probably, yung mga potential clients mo, dito mo din makukuha sa platform na Facebook. Ang pipiliin mo na platform ay si Facebook. So, madami kasi tayong platform, diba? Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram, at marami pang iba. Kailangan, meron ka na ding LinkedIn mo. Ngayon, pili na tayo sa iba. So, let's say, napili mo si Facebook. Ito yung mga sub-steps na gagawin mo sa pag-optimize mo nung profile mo. Number 1 is yung iyong Facebook profile name. Ayusin mo yan. Kung yung profile name mo, nakabaliktad yung mga letters or merong mga special characters dyan, ibahin mo siya. Kailangan yung normal lang na pangalan. At naiintindihan ko na may mga pagkakataon na yung pangalan natin, ayaw natin siyang gamitin. So, yung first name natin, as long as yun yung ginagamit mo na nickname, okay lang yun. Meron akong na-encounter na student ko, ang name niya ay Marimar. Ngayon, sabi niya sa akin, ayaw niya yung Marimar na name. So, yung nickname niya ay Marie. So, iyon yung ginagamit niya ngayon sa mga social media accounts niya. And that's totally fine. Pagdating naman dun sa last name, as much as possible, kung ano talaga yung last name na nandun sa ID mo or sa birth certificate mo. Lalo na kung gusto mo maging media buyer, kailangan is, kung ano yung nasa ID mo, ikaw talaga yun. Identity mo yun. But not necessarily mean na kailangang identical yung nakalagay na name mo sa ID, like yung first name and last name mo, at yung name mo sa iyong Facebook profile. Number 2, bukod sa pangalan natin, ang unang nakikita sa loob ng Facebook ay yung Facebook profile picture natin. Okay lang na wala ka munang professional headshot o yung mga pictures na kinunan sa studio. Okay lang yon. Walang problema dun. Kailangan lang natin ng disente na profile picture. Iwasan natin yung mga profile picture na nakahiga, yung selfie natin sobrang lapit-lapit sa mukha natin, yung mga profile pictures na hindi kaaya-aya sa mata. So, as much as possible, ilagay natin yung sarili natin. If ikaw si client at makikita mo yung profile nito, sa tingin mo ba magtitiwala ka sa kanya? At ganito din naman ito kasimple. Kung ikaw si client, ano ba yung mga klase ng mga pictures na kaaya-aya sa'yo? At yung mga pictures na ayaw mong makita kasi kapag ganito yung profile picture ng isang nag-apply sa'yo or nakita mong freelancer, ay aayawan mo kagad siya or hindi siya magiging pasado sa'yo. And then, number 3, yung cover photo natin. So, sa cover photo natin, usually nakikita lang naman ito ng mga taong nag-visit dun sa profile natin. So, ibig sabihin, interesting ka para sa kanila. As much as possible, wag na tayo gumamit dito ng mga pictures natin. Kasi nandun naman na yun sa profile picture natin eh. So, dun sa cover photo natin, as much as possible, mga random things lang talaga. Then, number 4, sa Facebook natin, merong tinatawag na intro. Kung wala ka pang naiisip na ilagay dito, wag mo munang ilagay. Ako, nakikringe ako sa mga nakalagay yung mom of 5, wife of ganito. Tigilan natin ang paglalagay nun, okay? So, the moment na nag-aral ka na ng skill, alam mo na kung ano yung gusto mong i-offer sa mga ideal clients mo, pwede mo nalagyan yung intro. Pero kung wala pa, okay, leave it blank. And then, of course, ito din yung pin post. So, kung halimbawa, natapos ka na sa isang course, may naaral ka na skill, itong pin post natin, again, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga taong nag-visit sa profile natin, nakuha na natin yung attention nila. Kaya nga sila nag-visit dun sa profile natin, diba? Ngayon, take advantage na natin na talagang makikita na nila yung lahat-lahat ng tungkol sa atin. Kumbaga, ito yung gusto mong i-showcase. Ito ikaw. Ito yung ginagawa mo. So, ito yung ipapakita mo. Ito na yon. Kung ikaw ay media buyer, most probably, yung ilalagay mo sa pin post mo ay yung mga case study, yung mga result ng mga campaigns mo before. Pin post, technically, ito yung mga pinost mo na pinin mo. Napakahalaga nito. Isa to sa pinaka-importanteng feature na kailangan nating i-optimize pagdating sa social media. Ito yung magdidikta na ano ba yung ginagawa mo. Halimbawa, ikaw si client, nakita mo yung profile ko, wala kang nakitang pin post. Versus sa ikaw si client, nakita mo yung profile ko, pinuntahan mo profile ko, may nakita kang pin post na ganito yung ginagawa ko sa buhay. Diba? So, kumbaga, nagkaroon ka na kagad ng overview tungkol
sa akin. So, usually, yung mga post na to, madami yung mga screenshots or mga pictures, and then nilalagyan natin to ng mahabang caption. Kasi ina-explain natin kung ano yun nandun sa photo na in-upload natin. I-describe mo yung mga nandoon na screenshots. Like, ano yung problem ng client, ano yung action plan, and then ano yung naging result, and ano yung naging conclusion mo. Ano yung benefit na nag-run ka ng ads dun sa specific business na yon. Meron akong student, ang nakapin post sa kanya ay yung meetup namin nung 2023, si Honey Grace. Ang kwento niya, in-upload niya yung pictures ng meetup namin, tapos nilagyan niya ng caption yon, then pinin-post niya yon. Nag-start na merong mga mag-reach out sa kanya. Hanggang ngayon, nakapin pa rin yun sa account niya. Iba-iba din yung mga atake nyo. Basta dun kasi sa pin post, ito yung gusto mong ipakita, i-showcase. Okay? Ito ka, ito yung ginagawa mo, or ito yung mga campaigns mo before. Depende sa'yo. Basta ganun, ang objective natin dito sa pin post is maipakita natin dun sa mga nagpa-profile visit sa atin na ito yung ginagawa mo, ito ka. Number 4, read Rich Dad Poor Dad. Alam ko, marami mo nang beses narinig ito. Pero, ito kasi yung talagang isa sa the best investment na gagawin mo para sa sarili mo. Kasi akala ng iba, pag sinabing investment, magbabayad ka sa isang tao or mag-enroll ka sa online course, tapos yun na yun. Hindi ibig sabihin ng word na investment ay laging maglalabas ka ng pera. Pwedeng investment in terms of time. So, basahin mo yung Rich Dad Poor Dad. Kasi, isa sa talagang nai-skip na part ng mga aspiring online freelancers is mag-grow sila. Yung tinatawag na character development. And of course, kailangan ng growth mindset. Kailangan mag-grow ka Ngayon, kaya ka nanonood ng video na to kasi meron kang gustong marating. Meron kang gustong ma-achieve na goal. Kung ngayon, you're earning like, let's say, 20,000 pesos. Tapos, pangarap mo na mag-earn ng 50,000 or 100,000 or even millions. You have to outgrow your current self para ma-achieve mo yung goal mo. And isa sa mga pwede nating gawin para, kumbaga, mag-grow tayo is by reading books. Yung Rich Dad Poor Dad, ito yung isa sa books na talagang nag-enlighten sa akin na ito pala yung dapat kong ginagawa. Hindi pala ako yayaman sa pagiging empleyado. Halimbawa, katulad ko na HR specialist, rank and file pa lang, mababa pa lang, provincial rate, most probably, hindi ko ma-achieve yung financial goal ko. Nung binasa ko yung Rich Dad Poor Dad, ang dami kong na-realize. Okay, i-spill ko na, isa to sa pinapagawa ko sa mga students ko. And may nakaka-receive ako ng mga comments like, nagtithank you sila kasi pinabasa ko yung Rich Dad Poor Dad sa kanila dahil marami silang na-realize, ganun. So, umpisahan mo sa Rich Dad Poor Dad, and then eventually, marami ka pang mga books na mababasa. Step by step, and then eventually, made-develop mo na rin yung growth mindset. Ma-outgrow mo na yung old self mo. Step 5, bumili ka ng undated planner. Yes, you heard it right. Bumili ka ng undated planner or pwedeng blank notebook lang. Sobrang makakatulong sa'yo yung planner. Kasi ito yung magiging guide mo. Ano yung mga gusto mong gawin, deadlines mo, ganyan. So, halimbawa, dapat by March, meron ka ng client, or by June, kailangan 6 digits ka na. Ito na yung mga clients mo. Ito na yung mga nagawa mo, ganyan. Naniniwala kasi ako sa planning. Kapag walang planning, sabog ka. Di mo alam, ano ba yung gagawin ko, ganyan, ganyan. So, itong undated planner mo, pwede itong notebook lang, ikaw, bala ka kung ano yung gusto mo. Pero, yun yung objective natin. Kailangan, concrete na meron kang action plan, ito yung mga deadlines mo. Kasi hindi pa pwede na, gusto mo lang maging VA, gusto mo lang magka-client, pero wala ka namang sinaset na deadline sa sarili mo. If you're not planning, you are planning to fail. Ito na yung last, step 6 natin. Yung iyong 100 biggest whys and yung iyong vision board. Since nandito ka na sa portion ng video na to, so I know na talagang seryoso ka na umpisahan yung online freelancing journey mo.
Yung 100 biggest whys or yung 100 emotional whys mo, ito yung reasons mo kung bakit mo siya ipagpapatuloy. Kung bakit ma-overcome mo yung fear. Fear of rejection, fear of failure, lahat ng klase na fear. Ito yung magiging reason mo kapag hindi ka na motivated, kapag hindi ka na hype, kapag wala ka ng energy to take action, kapag feeling mo ay walang kapupuntahan yung ginagawa mo, kapag napapagod ka ng ma-reject, eto yun, dito ka babalik sa 100 biggest whys mo. You have to be specific sa mga whys mo. Be specific. Sabi nga nila, kapag humiling ka kay Lord, be specific. Anong klaseng bahay yung gusto mo? Gusto mo ba na magkabahay ka lang? Anong gusto mong bahay? Yung bahay na malaki? High ceiling ba yung gusto mo? Ganyan. So, be specific. Yung 100 emotional whys mo, ito na yung mga nganak ng vision board mo. Pili ka dun sa 100 whys mo. This year, ano yung gusto mong ma-achieve? So, sa vision board, pwedeng pumunta ka sa Pinterest, mag-generate ka ng mga images sa AI, diba? Para yun yung ilalagay mo sa vision board mo. Ito muna yung 6 steps na kailangan mong gawin bago ka mag-proceed sa pag-aaral ng skill or mag-research ka pa about online freelancing skills. Anyway, meron akong ginawa media buyer roadmap na kung saan meron itong 3 videos na matututunan mo ano ba yung online freelancing, ano ba yung Facebook ads, ano ba yung mga steps na kailangan mong gawin para maging media buyer ka. Lalagay ko sa description box yung link ng Media Buyer Roadmap. If you have any questions, comments, suggestions, just comment down below and sasagutin ko yan sa ating next video.